It is 4 p.m. We're bringing developing news and the stories behind the headlines. This is Storycon or the Story Conference. I'm Ed Lingao. Some stories we're watching this Thursday, January 9. A recent SWS survey shows 41% or 4 out of 10 Filipinos support VP Sara Duterte's impeachment. 46% of the respondents cited unexplained confidential fund spending as the main reason for wanting the VP's ouster. I think that's 46 out of 41%. Support for Duterte's impeachment was highest in Luzon, while opposition strongest in Mindanao. The COMELEC identifies 38 areas of grave concern ahead of the midterm polls. They were classified due to serious armed threats and a history of election violence. Most of these areas are in the Bangsa-Moro region. And about 192,400 devotees, parang bilang yun, have joined this year's Traslasyon in Manila as of 12 noon. The andas carrying the image of the Nazareno is now back in Arlegui Street as of 4 p.m. The procession started at 4:41 a.m. from the Quirino Grandstand. And of course, joining us today, Storycon's resident political pundit, malamig na ang kanyang ulo ngayon at ngumingiti-ngiti siya. Ayan, hindi ko na tatanungin saan ka galing, ha? Baka classified na naman yan, eh. Si Tito Ronald Llamas. Magandang hapon. Happy Thursday. Happy Thursday. Yung in advance ni Ami kahapon. Oo nga, eh. Thursday. Oh, siguro naman, hindi naman Friday nakalagay sa masad ng Star ngayon, no? Pasa natin taga Philippine Star, ang kanilang boss chief, si Ami Pamintuan, ang editor-in-chief. O yan, Happy Thursday. Tama ngayon. Very light yung colors niya. Tama na. Very light yung colors niya. Medyo hindi Pastel. mabigat. Pastel siya ngayon, pastel. Baka na-miss niyo yung colors ko eh. Dalawang araw akong Dark. Black and blue. Dark. Sarado mo. May ganun pala siya. Sila Ami yata nagbilang nung dami sa translation kanina. 190,400 ba? Parang napaka-eksakto. Ewan ko ba kahit yung figures nila from last year actually, eksakto million na. Eksakto. Baka naman merong doon, may nagkukuha ng attendance. Alam mo, may ginaganon na tok pag binakita, tok. Baka naman meron yung dumadaan doon sa, yung dumadaan mismo doon sa image. Baka merong kumukuha nga talaga. May photoelectric eye. Chat GPT yan. Parang chat GPT. Last year, wala pa naman ganun. AI ang nagbibilang yan, AI. O sige nga, bilangan mo ngayon. Paano? Kasi 192,400 eh. May 400 na butal eh. Butal no? Buti hindi 492. Usually sa mga rally, ang estimate nila sa mga drones per square meter eh. Pero, Kaso ito gumagalaw eh. Oo, yun Kaya ang hirap mahirap siya estimate. Pag nakatayo lang kasi, pwede yung in a square meter, ilang tao yan. Pabayaan mo more or less. na, don't rain on their party. Ikaw naman eh. Oh, I'm not reading on their party. Kinokontra mo pa eh. Hindi. I'm just amazed at the ability to count heads. Sana if we can count count just as fast and just as accurately votes, no? Parang COMELEC yan. Mabilis magbilang. Meron silang yung counting machine na Yun, Pikos. pag dumadaan ka ron dun sa machine na yun, nabibilang ka. Marami na ngayon, high-tech Baka nga na. merong ganon. High-tech na ngayon eh. Baka nga merong ganon. Oh. Pero yung bilang ko, 195,550 eh. May na-miss sila. May na-miss sila, May na-miss sila, oo. 150 eh. Yun ang Oo. bilang ko eh. Iba talaga ito si Ronaldo. Yan nagagawa pag magpuputang Vatican eh. Okay, Ami, anong iyong top story ngayong araw? Dadagdagan ko lang yung mga binanggit mo na, well, of course, everybody's watching the translation. Yung sa West Philippine Sea, although South China Sea mainly, yung nag-deploy ang US ng aircraft carrier nila, yung Carl Vinson, na nakapunta na yun dito several times in the Philippines, Pero, siyempre, tinitingnan yung significance nun dahil medyo lumayo yung monster ship doon sa panatag naman. Hindi natin alam kung related yun, but anyway, yan yung latest ngayon doon sa contested waters. Although South China Sea ginamit na, hindi natin alam kung within the West Philippine Sea yun. Within siya dahil nung huli, 75 nautical miles off Zambales.
Of Zambales. Hindi, ibig ko sabihin yung Carl Vinson. Ah, yung US okay. aircraft carrier. Kala ko yung... Hindi ko alam kung pumasok na dito sa EEC natin. Kala ko yung Yung- giant, Kasi Yung giant, ship. giant Monster ship. monster Monster ship. ship, oo. Malapit siya, mga 75 nautical miles off Zambales. Malapit na malapit Pero siya. alam mo, Bok, yung Carl Vinson, Kaya- matanda ng barko yan. Hindi, pero yung mga Matanda pa sa atin yan eh. Hindi, pero pag nire-renovate yung mga lumang ships na yan, medyo nagiging state of the art din eh. Ah, Ano, dahil hindi naman yung kwan kasi niya, yung bakal, no? Eh yun lang naman yung kwan eh. Yun ang Oo, pero yung mga laman, yung mahalaga, yung na-update yung mga laman. Okay. Iniisip kasi ni Ed yung nandun sa ano eh. Sa Yungin. Sierra Madre. ano, Sierra Madre. 1943 pa nilay down yung kill nun eh. So, umabot na World War II. Okay? Okay. Bok, let's bring in our first guest for this afternoon. We have House Secretary General Reginald Velasco from the House of Representatives. Sir, magandang hapon and thank you for joining us in Storycon. Magandang hapon, Good Sec. Gen. afternoon. Ay, sir, nakamute ata kayo, sir. Nakamute po kayo. Nakamute Yan. ata kayo, sir. Yes, Yan, sir. yan. Yeah. Okay Yes, sir. na? Yes. Okay Yes, na. sir. Yes. We can hear you Okay now, Okay sir. na po. Yeah. Anyway, sir, maraming salamat for joining us this afternoon. We appreciate your taking the time to talk to us and welcome to the Story Conference. Sir, let me start off with this. The first impeachment complaint was filed December 2, the second December 4, the third was December 19. So medyo mahaba-haba na po yung panahon. Magmula noon, ano na po ang status ngayon ng mga impeachment complaints? Kasi po, patapos na po yung, after a few weeks, magre-recess na naman ang Congress. Well, sa Monday po magre-resume yung House of Representatives, no? So, doon po kakausapin ko na yung mga nakiusap sa akin na bigyan sila ng tamang panahon, no, para pag-aralan yung tatlong complaints or mag-endorse sila ng another complaint kung hindi sila satisfied sa tatlo. Sir, let me just squeeze in one more question. I'm sure that the others also have questions. Pero sir, I'm wondering na kasi I understand, and we understand naman po that you would want to wait for yung mga gustong humabol para makahabol pa. Pero I think a lot of people are also wondering, how long are you going to wait for whoever wants to tag along or to hitch a ride on to the present impeachment complaints? Kasi naubos din po yung panahon ninyo. Opo, wala naman ho kasing time frame as far as the SecGen is concerned. Yun lang po, pinagbigyan ko lang yung pakiusap nila. Pero by next week po, kakausapin ko na itong mga congressman na to kung ano yung balak nila para makapag-desisyon na po ako. Mr. Velasco, nakita niyo na po yung tatlong complaint eh. So, kailangan siyang i-consolidate para mas madaling pag-aralan ng mga members ng House. Sa tingin niyo po, based on the 3 complaints na nakita niyo na, gaano katagal kaya bago ma-consolidate yun? Dagdag sa Reasonable tanong, time. dagdag sa tanong Hindi ni po ako Ami. ang magko-consolidate. Yung mga nag-file po ng complaints, that's their option. Kung gusto nila mag-consolidate, they have to come together and file another complaint na consolidated. Okay. So, pwede palang pagbotohan kahit isa lang dun sa mga complaint. Opo, Hindi opo, kailangan na i-consolidate. Hindi po, hindi. Hindi po required. Kailangan lang po kung gusto niyo yung so-called Bicol Express, no, yung fast track po. Yes. One-third Bicol of the Express. House members. Yun po, hindi na dadaan sa mga proseso rito. Diretso na po yung sa Senado. Ang gagawin lang po namin, i-verify lang kung talagang pinirmahan at in-endorse ng mga House members yun. One-third po, that's 103. Yes. 103 House members. Yes. SecGen, kahapon pinag-uusapan po namin dito yung role ng SecGen vis-a-vis dito sa mga complaints. Ano ba ho formally yung role ng SecGen dito sa pagproseso ng mga complaints na ito? Well, ang role ko po is to receive the complaints. Tapos po, titignan namin kung verified complaint. No? Ibig sabihin, nandun po yung mga requirements, no, na kailangan in-endorse ng at least one member ng House of Representatives.
And that should be fairly fast, sir, and fairly easy kasi that's ministerial. Opo, lahat, Yes, sir. lahat naman po tatlo, yung tatlo po may endorsement Yes, sir. ng at least one House member. Yes, sir. Sir, if I may, sir, kasi I was reading the House rules, Rule 2, Section 3 ng House Rules ng House of Reps, says this, a verified complaint for impeachment shall be filed with the Office of the Secretary General, that's your office, and immediately referred to the Speaker. Yun po, that's the phrasing there, immediately referred to the Speaker. Now, we understand po, siyempre, nagpasko at nagbagong taon, so medyo may konting vacation time. Opo. Pero at the same time po, it's been more than a month since the first impeachment complaint was filed. And so that does raise some questions among some people na parang, so ano nangyari po? How long are you going to wait until, sabi nga ninyo, there's no timetable naman in ano, pero it says in the House Rules, immediately referred to the Speaker. Opo. Hindi rin po kasi ma-actionan dahil on break ko ngayon yung House of Representatives, no? So pinagbigyan ko po yung mga pakiusap ng mga House members. Nabigyan sila ng panahon para pag-aralan kung i-endorse nila one of the complaints or magpapile ng bagong complaint, no? So by next week ko, I will have to make a decision. That's a decision, sir, by the Secretary General. There is no Yes, instruction sir. from the Yes, sir. Speaker? Ang nangyari po kasi, very rare po yung tatlong complaints na ipapile. Usually yung isang complaint lang, kaya yung SecGen, walang problema, nire-repair agad sa Speaker, no? Ito po tatlo So, tapos may humahabol pa. Magkakaroon ho kasi ng legal issue pagka trinansmit ko na ho, let's say yung tatlo, tapos may humabol pa po. Baka hindi pumayag yung nag-file ng tatlo na isama yung fourth complaint. Yes, sir. Kaya pinagbibigyan po natin yung request ng ibang House members na hintayin lang sila. Siguro po by next week, we will know kung meron talagang magpapile ng complaint, na bagong complaint, or yung mga mag-endorse po. Kasi nagsisignature gathering po yung mga congressmen na nag-endorse nung one of the three complaints, no? Nagsisignature gathering po sila dahil siyempre gusto po nilang ma-achieve yung one-third, no? Yung 103 members para hindi na ho dadaan sa mahabang proseso. At liberty ba kayo, SecGen, para sabihin yung ano na yung fourth complaint na nababanggit, kung sino magpa-file niyan? At ikalawa, Wala ho, kasi sinabi lang sa akin and confidentially sinabi sa akin yun, kaya hindi ko ma-reveal yung mga pangalan nila, no? Pero yun po, na may mga na-receive naman kaming formal letters na nagre-request sa akin na kailangan nila ng time para pag-aralan yung mga complaints na na-filed so far. again, SecGen, at liberty ba kayo para sabihin na ano na ba status ng signature campaign na binabanggit nyo? Wala akong report sa akin yun. Yung mga nag-endorse po ang magre-report niyan kung may nag-gather na silang additional endorsers. Mr. Velasco, kung magdesisyon na wala ng consolidation, anong magiging process sa House bago siya ipadala sa Senate? Pwede ba yung tatlong complaint lahat ipadala sa Senate? Kung walang Hindi consolidation. Hindi po nasa sa Committee on Justice po yan kung anong gagawin nila. Basta lahat po yan i-repair ng Committee on Rules sa Justice Committee. Yes, sir. Yes, sir, we understand, sir. Pero nga, as you said, sir, it is the Committee on Justice that will be tasked with consolidation. So, wouldn't it have been more efficient to just pass it on upstairs so that they can consolidate when they feel like it is time to consolidate, rather than dun sa first step pa lamang, nakabinbin po? We'll give them the option kasi ni-report nung Makabayan Block na nag-meeting na po sila with the other persons na nag-file ho nung 2 complaints, no? So silang tatlo nag-meeting daw pa lang kasi wala ho pa siya palang report sa akin
nag-meeting daw po sila na they're willing to consolidate, no? So yun po rin ang isang inaabangan natin kung they'll be successful in consolidating the 3 complaints into 1 complaint. Mhm. Mhm. Now, sir, May, instru- go ahead, Ami. may instruction po ba si Speaker Martin Romualdez? Kasi sa opisina niya babagsak yung mga reklamo din na yan, di ba? Meron ba siyang specific instruction with regard to tatlo ngayon and you are awaiting a 4th one? Wala po dahil yun nga break ko ngayon eh. Wala akong nagre-report masyado kung congressman dito including the speaker. Hindi ko siya nagre-report sa office niya eh. So wala ko rin kami pagkakataon na makapag-usap tungkol dito. Pero next week ko nandito na siya. Hopefully by Monday makausap ko siya at saka yung mga ibang house leaders. Kung pagbibigyan pa natin yung iba na maghintay or wag na lang hintayin, i-transmit na yung 3 complaints so far, no? Pero ngayon, ang inaabangan po rin natin, yung consolidated complaint, no? Kasi sabi nga ng Makabayan Black, nag-meet na sila yesterday and they're planning to have a consolidated complaint. Well, actually, sir, yung announcement kahapon ng Makabayan Black, ang sabi nila, they're asking the leadership to start moving already on the complaints Opo, file. well, Yes, sir. Magmumove lahat sa Monday eh. Kasi kahit makumilo si Akupos as SecGen, wala rin yung mag-a-action dahil wala yung Office of the Speaker ngayon, wala yung plenary session. Ang proseso po kasi, ta-transmit ko kay Speaker, the Speaker will refer it to the Committee on Rules, and the Committee on Rules sa plenary po, tapos plenary will decide kung i-refer na sa Committee on Justice, no? Mhm. And then the Committee on Justice has a maximum period of 60 60 days. session days. So medyo matagal po yung proseso na yun. Mhm. So, SecGen, kung sakaling hindi makonsolidate yung tatlong impeachment complaints, ay itatransmit nyo pa rin siya kay Speaker. Tapos si Opo, Speaker... yung tatlo. Yes, Or kung meron pang port Yeah. po, Yeah. sasama ko na po yun. Will the Speaker have to choose one bago niya i-transmit sa Committee on Rules o yung Committee on Rules ang pipili bago i-transmit sa plenary? Hindi ko po alam ang magiging decision ni Speaker dito, no? Pero he has the option to submit all of them to the Committee on Rules. Tapos Committee on Rules can refer also all the complaints or one of the complaint sa Committee on Justice. Depende yun sa House members eh, kung ano magiging decision nila. Well, sir, one last question from me, sir. I understand what you're saying na next week pa magsisimula ang talagang back to the boots. Mga meetings and all that, and the session, of course, assumes on Monday. But I'm sure that kahit paano you would have some sort of a timetable in mind. How long are you willing to wait? How long should you wait before action is done? Kasi if somebody says May 4th, tapos later on somebody says, oh, baka May 5th pa or 6th. So uurong po siya. Hindi na po. Palagay ko by next week, we will have to decide. I will have to decide on it. Kasi po, bali dalawang hinihintay natin. Yung mag-endorse ng one of the 3 complaints. Tapos pangalawa po, yung 4th complaint, no? Ngayon, may pangatlo po, yung consolidated. Kung matutuloy po yun. Bali tatlo yung hinihintay natin by next week. Panghuling tanong, SecGen. Halimbawa, itong 3 o 4 na impeachment complaints na ito ay hindi mapagbotohan within sa term nitong Congress na ito. Yung susunod, after the elections ba, ay pwedeng gamitin pa rin itong mga complaints na ito o considered ng wala na ito at kinakailangan mag-file ng bagong impeachment complaint? Actually po, after this session, no, February 7 po, there will be what we may call a lame duck session. No? Ito po right after the elections, June
June 2nd hanggang June 2. for 2 weeks po. So yun, pwede pa rin hong mag-action yun kasi part pa rin po yun ng 19th Congress. Kung wala pa rin hong action, by the end of that session, no, yung last session, wala na po. Yun na pong next Congress, the 20th Congress. Kailangan ho i-refile yung mga complaints. Back to zero, Wale. Yes, back Pero- to square one po. Wag naman zero. Pero Hindi assuming, naman ho siguro fair yung back to zero. halimbawa, assuming back to SecGen, square one. halimbawa, assuming SecGen na mapagpasyahan yan after the election, during the month of June, pwede pa ba siyang i-file sa Senate na bago na yung Senado? Pwede pa ba yon? Kahit magkaiba sila? Yun po ang legal question kasi yung mandate nitong 19th Congress mag-e-end ho sa last June 30. session, which is Yes. I think June 16 if I'm not mistaken, ano. So yan po ang legal question. Sabi naman ni Senate President, may mandate daw sila to continue until the end of the 19th Congress. Yan po, ang end ng 19th Congress, officially June 30. Opo. June 30 po yung ganun lang. term nila Kapit na. That's 2 mag-expire. weeks. And then July 1 po, doon na mag-start po yung 20th Congress. Pero hindi pa po sila nakaupo dahil kailangan magkaroon po ng formal election ng Senate President at Speaker during the SONA, yung Yes. SONA po, yung first SONA ng 20th Congress, which will happen on July 27. Okay. So Okay. wala May rin isa yung lang, action na pwedeng gawin between June 30 and July 27 dahil hindi pa ho na-organize ang House of Rep at saka yung House of the Senate. Pero bagong Senado na Ngayon, yan. SecGen, bago. pahabol ko lang yung yung immunity kasi meron yung 1-year immunity, di ba kapag final, kailan mag-uumpisa yung 1-year immunity na yun? Kapag finorward na sa Senate o pag pinagbotohan na ng House? Hindi po, according to the Supreme Court decision no, na about this, pag na-repair na po sa Committee on Justice, yun na po yung start. ng countdown. 1 year. Yan yung Yes technically po, yes initiating the impeachment proceeding. Yes Oo. po. So, ibig sabihin, maghihintay ng 1 year before any new complaint is filed against the same official, no? Yeah. But any other official, ganun din po. Ganun din yung proseso. But in the case of this official, kailangan mo maghihintay ng 1 year. From the date the complaint or complaints were referred to the Committee on Justice. Okay. 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 Maraming salamat, Okay. House Secretary General Reginald Velasco. Thank you for joining us this afternoon. Sige po. Salamat, Anytime po. Salamat And po. mabuhay po kayong lahat. You're Salamat, watching Starcon on One News. We just need to take a break. We'll be right back. We've got developing news and the stories behind the headlines. Welcome back to Storycon or the Story Conference. I'm Ed Lingao. With us, of course, Ami Pamintuan ng Philippine Star and Ronald Llamas, our political pundit. Back in smiling form. And now we bring Generic. and now we bring in our second guest for today, COMELEC Chairman George Garcia. Sir, magandang hapon, and as always, thank you for joining us. Gandang Magandang hapon, hapon, Ma'am Chair. Magandang hapon po, Ma'am Ami, Sir Ed, at Sir Ronald. Magandang hapon din po sa mga kababayan natin. Yes, sir. Sir, let me start off with this. Let me tell you, sir, na marami natuwa doon sa announcement nyo kahapon na may ban sa mga kandidatong pumapapel doon sa mga ayuda distribution, at least hanggang sa 10 days before Election Day. I think everybody got you naman there clearly. Pero, sir, it's kasi you also understand it's a ban that's also been imposed even by DSWD even before si Secretary Gatchalian announced that in May pa of last year. Pero the thing is that it's more of the practice than the exception that they appear there. Sir, if you I don't know if you have a monitor, but I just want to show you a few things. I did a quick Google. Nag-Google lang ako. AKAP payout tsaka AX payout. Ito yung mga lumalabas. Mga images.
Ito AX to. Ito AX to. Ito AX to. Hindi ko lang kung kita si Amy to. Ito si Pia, AX to. Ito AKAP, Congresswoman. Congresswoman, and congressman. So either they're there in person or their banderas are very, very prominently displayed in the payouts. Or both. Or both. Talaga nagkalat talaga. So, sir, simple Google search, sir. AKAP payout and AX payout, lalabasan yan photos and videos. Sir, I'm wondering, if you don't mind, we'd like to break it down. Exactly, ano yung contained doon sa ban na yun, ano yung pwede at ano hindi pwede, at ano po yung sanction? Sir Ed, Ma'am Ami at Sir Ronald, ito po para maliwanag sa mga kababayan natin. Ang sabi ng batas, merong 45-day ban sa lahat ng social services. Yan po ay 1985 na batas, nakalagay sa Omnibus Election Code. So 45 ban po yan sa social services, maliban na lang kung may makukuha na exemption mula sa Commission ng Election. So kami po ay naandoon sa pagdidesisyon kung papayagan o absolutely ibaban ba natin yung social services sa ating mga kababayan. Tatandaan po natin, maliwanag dapat, ang DSWD, DOH o ang Department of Labor sa tupad ang may kapangyarihan magpatupad ng lahat ng mga ayuda na ito, mamahagi, mamigay. Sa kanila pong jurisdiction yan. Sila po dapat ang may tamang criteria, guidelines kung paano sisiguraduhin na maayos ang distribution. Ngayon po, so ibig sabihin 45 days. Ang unang ginawa po ng COMELEC, AX absolutely prohibited 10 araw bago mag-eleksyon. Ibig sabihin, kahit binigyan namin ng exemption ang DSWD, basta pagdating ng 10 days before the election, absolutely prohibited po yan. Ngayon po, yung pong AKAP, ito po kasi ay isang bagong programa at bagong ayuda dyan na nakalagay sa ating pong GAA sa bagong budget for 2025. Kaya hindi po namin na-cover pa yon tungkol dun sa absolute ban. Ngayon po, nung nag-request po kasi ang DSWD ng kanila pong exemption, maliit na amount pa lang po ito patungkol sa AKAP, ay hindi pa po approve yung national budget. Meaning hindi sila ganun kasigurado pa kung talagang maisasama yung AKAP. Ngayon po, ang ginawa po natin, namili po tayo doon sa papayagan ba o hindi. Ang sabi po natin, sige, papayagan natin, pero this time, at this is a warning to the DSWD and other government agencies. Naglagay tayo, handwritten pa nga ang ginawa natin, na note, absolutely and strictly for observance. Number one, no, ito po first time ito, Sir Ed. Yes, sir. Naligay natin sa isang exemption. Absolutely no politicians/candidates during the distribution of any ayuda of whatever form or name. Number two, they will have to submit to us, the DSWD, yung pinapangako nila na guidelines daw na stricto. Nakalagay nga yun sa Philippine Star sa editorial. Yung guidelines na stricto, patungkol dyan sa bagay na yan. Number three, kinakailangan may full compliance, observance ng guidelines na yan. Ngayon po, pag nalaman namin, yun po naman yung warning, na hindi sumusunod sa aming patakaran, we can easily Revoke. revoke or withdraw the exemption that we granted or we issued. Number one po yan. Number two, they will have to submit to us a periodic report tungkol po sa bagay na iyan. At number three, syempre po, kapag may nalaman kami mga reklamo at lalong-lalo na po coming from individuals, ay kikilos po kami. Tatandaan po ng mga kababayan natin. Una, hindi balakid ang COMELEC para sa tamang nararapat na binibigay po sa inyo. Number two, yan po'y karapatan po ninyo. Hindi nakatebente kay politiko, kandidato, yan po'y sa inyo. At ang pumipili dapat, ang DSWD, ang social worker. Kaya nga po sa balikat ng DSWD nakaatang ang responsibilidad na siguraduhin tama ang distribution ng mga ayuda na ito. Ano sa COMELEC Chair, ano ang parusa sa lalabag dito sa mga rules na ito? Dahil dati kasi may mga gumawa niyan na disqualify sa pagtakbo. Ganun din ba yung magiging parusa dito sa lalabag? At ano yung proseso? Pwede bang gawin niya motopropyo ng COMELEC o kailangan may magsampa pa ng kaso?
Ay, Sir Ed, Sir Ronald, pagka po ang pinag-uusapan ay election offense, motu proprio, pwede po namin gawin. At tama po kayo, ginawa po namin yon. May dinisqualify kami mga governors at mga mayors dahil nga sa maling paggamit ng pondo ng bayan. Ang tawag natin dyan, abuse of state resources. At dahil dyan, siguro nag-create din ng konting chilling effect yung ginagawa natin. Pero ito po ay babala din sa mga nasa ahensya ng pamahalaan, more particularly sa executive department. Siyempre po ang akala ng iba, disqualification sa kandidato o kaya election offense lang sa kandidato. Pero doon po sa mismong responsible sa pagpapatupad po nito, lalo yung executive department na ahensya, siyempre po yan ay isang election offense at the same time, administrative case. Ilaban po sa kanila. Naniniwala naman po tayo, Sir Ronald, lalo na po ang ating mga social worker. Sila po ay talagang mga highly professional. May mga lisensya po yan eh. Ayaw naman nilang ma-revoke yung mga lisensya nila at mako-compromise. Sapagkat yung political, they come and go. Yung mga social workers natin, kalimitan po, permanent po yan. And naniniwala po ko hindi sila papayag na sila ay magamit o mabalahura po itong distribution na ito. Are you suggesting, Comelec, Mr. Chairman, na mag-file ng administrative case kapag hindi nakasunod yung social welfare personnel? Alam niyo po, nung isang araw, kausap ko lang po ang pamunuan ng DSWD sa pamumuno ni Secretary Rex Gatchalian. Ang sabi ko, may na-report sa amin dati, for example, dapat nasa bayan na ito ang distribution, mga tao dito sa bayan na ito. Bakit napunta yung mga tao doon sa kabilang bayan, doon dinidistribute? At pagkatapos may presensya ng politiko, sabi ko, this time, pag may nalaman kaming ganyan, manadagot sa amin yung inyong mga tauhan na nasa baba. Wala kaming papasensyahan. Alam niyo po ang pinaka-safe, sabi ko sa kanila, dapat pag magdi-distribute, present yung aming local COMELEC. Imbitahan nila para ma-record ng local COMELEC namin. At the same time, kahit paano, may good faith during the distribution. Hindi dahil sa wala tayong tiwala, pero that is just to ensure full compliance sa aming pong ginawad na mga exemption. Yung po yung sinasabi po ni Sir Ed kanina, Ma'am Ami. Tama po yan, madaling sabihin, madaling isulat. Pagka ba pinapatupad na, susundin ba nila? Kaya po talagang dapat bantayan natin yung ahensya na nagpapatupad po nito. Sir, maganda So po yung pumayag number. po ba ang DSWD sa suggestion nyo na there should be a COMELEC personnel present sa ganyang mga ayuda distribution? Pumayag ba si Sec Gatchalian? Opo, dahil sabi ko nga magandang maisama rin yan yung ating naging suggestion sa kanilang dinadraft na guidelines na hinihintay din nga po natin at ang sabi namin ay dapat i-furnish ang commissioner elections. Basta gusto ko lang pong sabihin sa ating mga kababayan ng AMI, Sir Ed at Sir Ronald. Kasi nga po, napakahirap din naman na mawalan ng pantulong sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga nasalanta, lalo na po yung mga nag-aaral ngayon, maka po yung scholarship nila, enrollment po muli ngayon sa kolehiyo. Paano po yung nawalan ng trabaho o yung talagang umaasa ng mga kababayan natin? Kaya lang talagang inaabuso kasi ng iba, hindi naman nila pera yan pera ng sambayanan. At therefore, karapatan, hindi po yan pribilehiyo lang. Sir, maganda po yung number one ninyo. Absolutely no political candidates during the distribution of ayuda. Pero I'm wondering, sir, are you limiting this only to the physical presence of the candidates na hindi sila bawal? O pati yung mga trapal nila na minsan larger than life. Like what I showed you, most of these, although may mga kandidato rito, pero most of these are mga trapal na mas malaki pa sa tao, yung mga pagbumuka. Siyempre, di ba, there are many ways of skinning a cat Pagka po personal presence lang, Sir Ed, ang ating pinagbawal po doon, para lang din po tayo naglolokohan. Pag sinabi po nating yung presence nila during the distribution, dapat kahit paano walang any indication of politics na gagamitin ito sa politika. Yan po yung maliwanag na maliwanag. Hindi lang po personal presence. At kahit na po yung sinasabi ng iba, Chairman, paano kung ang magdi-distribute yung mga staff na lang, kasama yung staff ng kandidato o politiko, o kaya yung mga kamag-anak? Di parang din natin sinabi na lang na meron, sabi nyo nga, there's so many ways of skinning a cat. Dapat doon, social worker lang ang magdi-distribute. Absolute ang kanilang prerogative at control dyan. Bakit hindi naman kinakailangan ng katulong para po makapag-distribute? Sapagkat may listahan na po yan Yung listahan na yan, nakabase yan sa criteria duly promulgated by our DSWD. Sir, baka mabigat ang cheque. Sa ban yung streamers, Chairman, kasi pinag-uusapan namin yung kahapon Paano kung doon sa venue merong nilagay si mayor o si senator na welcome to the distribution, ganun lang, welcome lang.
Hindi Tapos naman may- nagkiklaim. Basta nandun yung mukha niya pero sa kanyang malaking pangalan. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Yung style bulok lang, Chairman. Yung style bulok lang. Ito to, kasama to. Oh. Yun po yung sinasabi natin, Ma'am Ami, Sir Ed at Sir Ronald, na wag naman po natin paiikutan pa. Hindi naman po rin kami pinanganak nung nakaraang araw lang. Ibig sabihin po, alam naman po natin when we are saying, ito ang prohibition, sana naman po, sundin, alam niyo po, 45 days lang po ito, napaka-iksing panahon. Ibigay na po natin sa mga kababayan natin na makatanggap naman sila na hindi sila napopolitika o hindi dahil panliligaw yan, dahil para makatanggap. Hindi po ba, yun ang po ang aming pakiusap. Kasi madadamay po yung ibang opisyal ng pamahalaan katulad po ng mga nagdi-distribute lang ng ating mga social workers. Pati sila makakasuhan dahil lang dyan. Alam niyo po, ang ating mga kababayan ngayon, magbibideo yan, mapipicturean. Ay, siyempre po pagka ganun, saan kami ngayon lalapit? Si DSWD po ang aming care of sa kanyan. Sasabihin namin, akala ba namin ganito ang ating pong usapan tungkol sa bagay. We can easily remove the exemption. At the same time, initial na request pa lang po yung sa amin. Hindi pa naman po yun yung kabuuan. Tatandaan nyo po, kung hindi tayo nagkakamali, sobrang mas malaki po yung na-approve sa GAA. Mga 844 million pa lang naman po yung pinapa-approve sa amin para sa period na yan. Sa naniniwala tayo, may mga kasunod pa. Kung kayo po kaya nasa kalagayan namin, mag-grant ka ba ng susunod na exemption kung binabiolate na kaagad doon sa una pa lang? Chairman, But sabi Chairman, ng... bawal malinaw yon. Bawal yung mga streamer na nag-claim na kahit anong any connection with the AKAP. Kasi paano halimbawa si Mayor hindi makapunta dun sa venue. Napakalaki ng syudad niya o ng bayan niya. Somewhere in the bayan, in the city, maglalagay siya ng malaki-malaki streamer. Welcome to ganito-ganito at eto nga yung AKAP. Malayo sa venue. Pero syudad niya yon. Basta Mayor, 2x3 din ang size ng materials. Tatandaan mo, Mayor, sa 45 days ng campaign, start na ng campaign period yun. And therefore, papasok na yung prohibition sa sizes ng campaign materials at yung materials na nakalagay din sa mismong public places. So doon pa lang, maghihigpit na rin kami. Maliban na sa kung ano yung ilalagay doon sa labat. Siyempre, Ma'am Ami, hindi namin kayang pigilan kung ano yung mga ilalagay doon sa kalsada na pwedeng dadaanan. Pero siyempre, may size limitation din. Kasi yun po ang nakalagay sa patakaran naman natin sa Fair Elections Act. Sabi Ano kung ko, private property? May Supreme Court ruling pwede sa Yes, private property. Yan lang po talaga ang sana po maunawaan din ng mga kababayan natin, Ma'am Ami, na sabi po ng Supreme Court sa Diocese of Bacolod versus the COMELEC na talagang we cannot touch private properties. We have to observe the private ownership's rights dahil nga po sa sabi ng Supreme Court, it ay constitutionally protected dyan. Talaga pong sana maunawaan lang kung halimbawa maglipa na yung mga pagkalalaking mga tarpaulin, mga pagkalalaking malalaking pagmumukha nila sa mga private properties ay wala po kami magagawa doon dahil po yan po ay covered ng constitutional rights of the freedom of expression and freedom of speech. Ito yung Team Patay case sa Supreme Court. Team Yes, Buhay, Team tama Patay. po kayo, Sir Ed. Opo. Chairman, sabi ni Secretary, DBM Secretary Pangandaman last December 30, ay itong conditional implementation ng halimbawa ng AKAP ay magre-require na mag-meeting muna ang NEDA, DOLE, DSWD. Nangyari na ba yung meeting na yun o sapat na itong guidelines ng isang ahensya lang, ng DSWD? Ay, hindi po tayo papayag na guidelines lang namin. Masyadong general yung guidelines po natin. Dapat po, at na-inform naman po tayo, nabasa rin natin sa Philippine Star, na mismong nag-meeting na po si Secretary Laguesma, si Secretary Rex Gatchalian, at kasama rin po yata yung NEDA nga, para nga po makapag-plansya ng maayos na guidelines. Kumbaga sa amin po, nagbigay lang po kami ng general parameters. And therefore, sana po yung mga specifics niyan ay mailagay doon sa guidelines na nilagay po natin sa number 2 condition, dapat isubmit sa amin para makontento naman kami na maipapatupad yung ating pong kondisyon na number 1. Anong status no na Chair? Yung na-plansya na ba? Anong status ng meeting na yun? Sa kasalukuyan po, Sir Ronald, wala pa po tayong natatanggap na kopya ng mismong guidelines na yan. Pero yun po, may commitment naman na matatapos na po nila yung guidelines. Siguro po, hinintay lang din mailabas namin yung initial na approval ng exemption upang makita kung anong nakalagay namin doon sa aming pong conditions. Pag nailabas na sa Philippine Star, official na. Oo nga eh. Oo, di ba? Yun ang mahalaga eh. Sa Philippine Star. Chairman, yung Supreme Court ruling sa private property,
paano kung gustong magbenta ng may-ari ng private property ng advertising space? Pero sasabihin niya, kandidato ko yan paano yun? Hindi na. Medyo magulo yun, Anong gagawin ng COMELEC pag ganon? Papasok ang Wala po halos solusyon. din. Pagka po binasa rin natin yung decision, parang wala rin po tayo magagawa doon. Kasi nga po, when you say you have the ownership rights, yun po kasama yan sa civil law. The right to dispose, the right to consume, the right to use, and even the right to lease the property. And therefore, part po yun ng mismong private ownership. Pagka po pinakialaman natin, talaga magka-clash na po yan, Ma'am Ami, doon sa constitutional guarantee na yan. Nagkaroon na po ng dalawang succeeding na cases. Hindi po yung tungkol sa simbahan, yung pong St. Anthony versus Comelec at yung isa pang kaso na nangyari sa may bandang Negros area din. Alam niyo po, sinabi rin po ng Supreme Court, ni-reiterate yung kanyang doktrina doon sa Diocese of Bacolod. So talaga pong masidhi at saka very strong ang Supreme Court when it comes to the protection of private ownership. Pero di ba, Chair, pag may bayad na, papasok na rin yan sa election expenses, di ba? Kahit private property yan. Dapat Tatanggap po. ka na ng bayad So, dapat i-regulate na yan ng COMELEC. Nasa sosya na yan. Oo. Dapat po isasabit sa amin. Kaya nga lang po, tama ka po si Ma'am Ami. Yun kung aamin po yung private owner na Yes. siya ay nagpabayad. Kasi siyempre, pag nagpabayad ka, babayad ka ng tax. At kinakailangan ma-report mo rin. So yan talaga, dyan po papasok din yung ibang ahensya ng pamahalaan. Kasi otherwise po, sasabihin, ano ko yan, idol ko yan O kaya ako supporter talaga niyan. O pwede rin namin i-consider, donation mo yan. And therefore, may equivalent amount po yan. Pero again, napakahirap po na i-determine kung ano ang very nature kung bakit naandyan yung campaign material na yan sa private property. Sir, balikan ko lang po yung sanctions. Sabi niyo nga kanina, kung sakali may violations, baka matanggal yung exemption doon sa ayuda, doon sa distribution, allowing ayuda to be distributed during the election period. Pero doon po sa mga, for example, candidates who have their faces plastered all over the place, you talked about election offense and possible administrative cases. But could you drill it down further? Ano yung possible sanctions against candidates, if at all, who have their faces plastered during the ayuda giving or who attend ayuda giving despite the COMELEC warning? Ay, hindi po ba nandun yung abuse of state resources po yan Hindi naman po kanila yan, hindi naman po private fund yan. And therefore, palalabasin na parang sila ang dahilan kung bakit nagdi-distribute yan. Yan po ay disqualification case under Section 261E ng Omnibus Election Code. And ginawa po namin yan, may mga dinisqualify po. In fact nga po, ang ginawa pa, local government. Kasi ang sabi ng local government, ang prohibition naman ng COMELEC pang national lang. Hindi po. Pati local government AX, local government social services, kasama rin po, namimigay sila halimbawa po ng pambigay sa mga pedicab drivers. Yung isa naman namigay sa mga nakatatanda at may kapansanan. Kasama rin po yan na dapat ihingi sa amin ng exemption para po maging maliwanag lang. Baka po kasi ang akala nila, pinag-uusapan lang natin AX, MAIF, TUPAD at saka po AKAP. Pati po sa local government. Damay at kasama po yun. On a different note, Chairman, may ballot template na ba ang COMELEC? Ay, available na po. Makikita nyo na po lahat sa COMELEC website. Ang lahat ng ballot faces ng buong Pilipinas, Sir Ronald. Okay, salamat. Okay. Nakakuha kami ng picture ng mga violator, yung mga streamer na yan. Pwede ba namin padala sa COMELEC? Paano namin pwedeng ipadala sa COMELEC kung Meron po may tayong- nakikita kaming violation? Opo, Ma'am Ami, meron po kaming task force KKK para doon sa misinformation, disinformation at fake news. Meron din naman po kaming committee on kontrabigay. Kung natatandaan nyo, ng barangay SK, naging napaka-effective po noon sapagkat 7,500, basta may nakita, may pinadala sa aming picture doon sa aming website at saka sa telephone numbers na pinrovide namin, ay nag-iimbestiga kami, kinakasuhan namin, 253 nga po ang hindi namin pinroklama ng barangay chairman na nanalo. So ibig sabihin, alam na nila na seryoso po ang COMELEC this time. So sana po alam namin na ang mga kababayan natin ay sumusuporta sa kampanyang yan. Dahil ito po ay paghahanda lahat para sa 2028 elections. Maliwanag po sinabi ko talaga kay Secretary Gatchalian. At talaga namang nakikinig naman siyang mabuti. Sabi ko, itong gagawin natin, we have to institutionalize policies
for purposes of the 2028 elections. Para naman, hindi tayo sinisisi doon na ginagamit pang presidential, pang vice presidential, dahil napaka-crucial ang 2028 election. Kaya po yung mga kababayan natin, ang panawagan po natin, mag-report po tayo, huwag po tayo matatakot. At the same time, tatanggalan kayo ng benefits o ng ayuda, ay i-report po natin sa DSWD. I-report niyo po sa amin pag tinatanggalan kayo dahil lang sa nag-report kayo o dahil lang sa kayo ay pinulitika. Yan po yung sinasabi natin. Ang distribution, ang pamimili ng mga beneficiary ay nakadepende sa duly published and accepted criteria. Hindi dahil sa sinabi at pinili lang ng kandidato o politiko. Okay. Chair, ulitin ko lang para malinaw po sa lahat. So, bawal magpakita sa pagbibigay ng ayuda ang mga kandidato, bawal ipaskil ang mga pagmumukha nila doon sa mga venue kung saan ang distribution ng itong mga ayuda. Yes, sir. Ed, Pag at sana nakita nyo, makita po- i-report nyo sa COMELEC. But At sana po makita po natin yan sa guidelines na ipo-promulgate ng NEDA, DOLE at ng DSWD. Kahit maskara ng kandidato, bawal. nakamaskar na bibigay ng... O, di ba? O, nakamaskara. Ikaw talaga. Yung mga supporter, nakamaskara. Pilyo ka Sir talaga. Ronald, ang problema, baka yung kalaban pala, yung nakamaskara, Ayun lang. pinapalabas lang doon sa kalaban yung tama. mismo maskara. Pwede. Kailangan Pero Chair, tumingin, no? just to qualify, that ban begins sa election period, sa campaign period. That ban, because that's when they become candidates. So that's when the ban takes effect. Magsisimula po ang pagiging kandidato nila sa start ng campaign Campaign. period. Yan po ay sa February 11 Or para po March sa 28. national, party list at senador. At March 28 naman po sa local. Subalit, sa January 12 po, simula na ang ating election Election. period. Opo. Meron na po Election tayong period. gun ban. Opo, may gun ban na po tayo. Meron na po tayong mga checkpoints. And at the same time, may prohibition na po sa pagta-transfer, pa-appoint, pagsususpend, at pagpo-promote sa pamahalaan ng walang permiso from the Commission on Elections. Okay. Okay. Maraming salamat. Okay. Comelec Chairman. salamat, George Garcia. Chairman. Gigil na gigil si Comelec Salamat Chairman po. yan. Thank you, Thank you, sir. Chairman. Thank you. Thank you po. So, gun ba na? Ingat-ingat ka. Kalat-kalat ka na naman yan. Okay. Eh, yung liquor ban. Ay, hindi mo tagal ba yan? May 11 pa yun. Okay. Thank you for joining Sargon today. Aming pumintuan ng bossing ng Philippine Star and Tito Raul Llamas, ang bossing ng mga... Walang bossing. Galit sa mga liquor ban. Just get more at 4 p.m. for the Storycon. I'm Ed Lingao. We are one news, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.